Hindi na po ito, irreversible. Mauulit ang pagbagsak ng isang pangmangkos ulit. Magaganap yan. Hindi na po kami papipigil ng mga mamamalang Pilipino. Tapos na. Joke lang ba? Yung natin kung ganito yung mangyayari na wala palang makukulong. Tingin ko walang mangyayari. Dapat, pagkakinasuhan ng tao, kagaya sa Amerika, pag dinimanda nila, umaamin agad, humihingi na ng lesser offense. Dito sa atin, walang nakaparking na lang. Kaso ako mismo nasubukan ko na eh. Ang dami kong pinag na kaso, nakaparking karamihan. Wala nangyayari. Sir, ano po masasabi nyo? Naglabas ng resolusyon ng Congress na pinupuri si Martin Romualdez. May resolusyon po ang Congress ngayon. Pinupuri si Martin Romualdez. Naniniwala ka ba? Galing po sa kanila yun eh. Kaya, Ano po masasabi nyo? kaya nga sinabi ko na kanina, 10 beses nilang palitan ng speaker, sila pa rin. Walang pagbabago. Sir, Kaya kinuha lang si Bujinsi dahil mabait yun. Para kunyari mabait. Pero kailangan sumunod siya. Talatang kagustuhan nila. Gov, sorry to push the question. Tinotolerate ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiwalian sa gobyerno. Alam niya yan eh. Bakit ngayon lang nagsalita? Sir, may mensahe ka ba kay Pangulong Bongbong? Sa gitna ng mga manumalyang kontrobersyang ito, sir. Ang masasabi ko lang sa kanya, dapat matuto siya magsalita ng isang salita lang. Very important yung credibility. Pag mawalan ka ng credibility, wala nang maniniwala sa'yo. Kung iba-ibang sinasabi mo, wala nang maniniwala sa'yo. Kaya ako, hindi ako naniniwala. So, ibig sabihin, weak president for you. Weak president. Dahil hindi yan na-implement ang batas eh. Paano siya? 3 taon na siya. Bakit ngayon lang niya napuna yan eh? Ang budget siya unang titingin. Siya nagpapa-implement sa Senate at Congress. Dapat alam niya yan, hindi niya alam. Yan ang presidente, hindi niya alam. So, Gov, pabor po ba kayo na manatili sa pwesto si Pangulong Bongbong kung mapapakulong niya po lahat ng kapatunayan niya? Pabor po ba kayo na manatiling Pangulo si BBM kung mapapakulong niya lahat at kung anong mapapatunayan mo? Patunayan niya, pero palagay ko hindi magagawa. Paano niya makukulong ang pisa niya? Pakulong mo muna kung mapakulong niya. Kung sakali pong pakinggan ni Pangulong Bongbong yung panawagan niyo na bumabarin po siya sa Pangulo, sino po ang nakikita niyong papalit para mag-ina? Ako, wala akong nakikita. Dapat mamulo sa atin walang interest sa pera. Karamihan ang downfall ng mga leaders natin is greediness. Hindi sila nakukontento. So kung magiging agaran niya po yung pagpapababa sa Pangulo, ano pong mangyayari sa ating bansa? Kailangan mag-meeting, hindi lang isa. Mag-meeting ang mga military, police, officials, religious organization. Marami naman matindi ng Pilipino. I-include po yung mga negosyante ng diaspora. So parang sinasabi niyo po, ang magiging papalit kay Pangulong Bongbong ay yung ihahalal ng Mag-usap muna lahat para palitan natin ang kutse, kumbaga sa kutse. Dahil ang Pilipinas, parang ang administrasyon nila parang kutse yan, masyadong repair, overhaul ko, gano'n ginaandar. Nasa lang po, Pag nilang ipilit pa. mensahe niyo naman po kay Martin Romualdez. Well, wala akong masabi dyan dahil kaibigan ko yan. So, bahala sila sa sarili nila.
Sir, kaibigan nyo, pero naniniwala ba kayo na nasa likod din siya ng katiwalian ng mga anomalyang ito? Flood control projects. Kaya tayo sabi nun. Hindi sir, mas Ikaw. tinatanong ko po kayo, baka magandang manggaling sa inyo po. Ha? Naniniwala po. Naniniwala po ba kayo sir, na siya ang nasa likod ng mga anomalyang proyekto ito, katiwalian? Naniniwala ako sa sarili ko. Pero hindi ko alam kung Kap, live po tayo sa DCRH sa Worldwide. Kap, yung suporta nyo po kay Pangulong BBM, inurong nyo na, inatras nyo na. Ano po ang wala na, pati mga lumang mga loyalist, umatras na lahat. Nabudol kami lahat. Gaano nagsimula, Gop, yung pag-atras po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon niya sa China. China, ang laking tulong sa atin ng China. Kaibigan natin ng China, kapitbahay natin, walang ibang tutulong kundi sila. Wala tayong laban dyan. Ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan pag dinero tayo. Nabanggit niyo po kanina, Gop, na yung unang iimbestigahan ng yung kanyang lugar doon sa Ilocos Norte, kaugnay sa mga anomalya. Ano po ang observation niyo po dito? Kung ano? Yung sabi mo kanina, una imbestigahan yung Ilocos Norte. Bakit? Eh, siya ang Pangulo eh. Siya nagsabi na may tingin lang po dito sa kanya. may katiwalian, flood control. Eh yung mga nauhuli ngayon na may ghost project at may katiwalian, sila rin ang contractor nila eh. So ibig sabihin, kilala nila. Bakit na-tolerate yan? At nabanggit nyo kanina yung sa Bicol region, sino po ba ang nando doon? Ang most talagang sangkot doon. Yung siya ng congressman, ewan ko paano napunta ko. Ewan pa siya ang congressman doon. Okay, last on my part, ano po ang panawagan nyo ngayon sa taong bayan? Nanawagan po ako ng kapahimikan na revolusyon para sa kinabukasan ng mga kabataan. Mga politician, this is not the time na mag-ambisyon sila. Ngayon alam na nila na buwabagsak itong barko ni BBM, nag-uunahan na sila. Huwag muna, antayin natin, tapos i-involve natin lahat. Yung majority, kaya sinabi ko kanina, the military, police, religious organization, na negosyante ng issue. Marami naman maganda sa Pilipino. So magtanong muna tayo, hindi yung pabigla-bigla tayo magpalit tapos do action. So wala, no political colors. Yung walang political ko. Okay, thank you very much. Go, thank you. Go, pwede ba kayo for guesting ngayon? Sir, sa SMN na yun. Sir, hindi. Sir, thank you. Tawag kong dito. Nagkabot ka? Pero kanina nung doon sa Damisan. Tama na tapos. Malapit na! Malapit na! Hindi ko pa alam eh kasi kahit doon mo eh.